Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man ba panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yun pong atake na naman. Alam mo, walang alam tong mga to eh. Meron pong nabitay sa Saudi na OFW instead po na ah Wala ewan ko kung ano na nangyari rito sa mga follower ni BBM 'no. Atake pa rin, bakit daw nung panahon ni Duterte, meron din daw na yung sa Indonesia, tapos sabi daw ni Duterte hindi siya makikialam. Bakit daw panay banat natin kay BBM? Mali po 'yan. May 3 po naligtas sa death row si Pangulong Duterte. 'Yan po ang katotohanan 'no. Iba po yung kaso na 'yun. Okey. Luma na ba 'tong topic ko? Kahapon lang marami hindi tanggalin na kita na ano ko, eh. Hindi, a-hide ko muna para matanggal ko na 'tong tukmol na 'to, ayan. Kahapon lang po 'to, 'no? Hindi ko lang po nasama kasi gabi ko na nakita 'to. Hindi po totoo 'yan na na mali, 'no? Tapos yung SWSRB ngayong araw lang po, 'no? So, eto po fresh na fresh po 'tong balita. Ayan, kasi sila mga luman-luma na 'yan, eh. 'Yan lang po ang puwede nilang atakihin. Hindi po nila puwedeng sabihin na hindi totoo ang binabalita natin, pero luma na raw. Yun, luma na 'yang topic mo, kawawa naman. Okey, pag-usapan na po natin 'no, si Tatay Digong po, eto po muna. Pasensya na kayo medyo pagod ako. Nakita niyo yung diperensiya kausap ko sila sila Attorney Glenn Chong tsaka si ano, si Bantag, ang pangalan nun? Kati Binag. Wala na po akong energy. Kaya halos hindi ko na sila napagtuunan ng pansin. Okay, nakakatawa 'tong mga 'to kasi kada baba na tayo kay Pangulong Marcos sa mga, kapalpakan niya, laging binabalik bakit parang, normalidad lang na 'wag nilang sagutin. Ito po sabi ni Tea Tan, "Sa mga DDS na bumabatiko sa presidente, bakit hindi nagawan ng paraan ang pag-execute sa Pilipino na guilty sa kasong murder sa Saudi? Paki-defend niyo nga muna 'to." Oh, kita niyo binabalik sa atin, eh. Na namatay po yung OFW nung panahon ngayon tapos binabalik nitong mga 'to na meron din naman kay Pangulong Duterte. Ito po yung sa Indonesia. Indonesia says Duterte has given it permission to execute Mary Jane Biloso. Okay. Bakit kaya? Tinatanong niya, basahin daw natin. Hindi na namin kinakailangan basahin yan. Natatandaan ko pa yung sinabi ni Pangulong Duterte kung bakit hindi siya makikialam diyan sa kaso ni Mary Jane Biloso. Bakit po? Kasi yung kaso po ni Mary Jane Biloso ay tungkol sa droga. Ang katwiran po ni Pangulong Duterte, mahirap naman yun. Nagkukondak ako na war on drugs dito sa Pilipinas. Tapos, yung kababayan nating involved sa droga sa ibang bansa, ipakikiusap ko. Di ba kasi sikat na sikat si Pangulong Duterte noon eh. Marami po siyang nailigtas sa death row. Actually, 3 po yung nailigtas niya. Tsaka matigas po si Pangulong Duterte. Hindi lang po yan yung pangangalaga niya sa ating mga OFW. Naalala niyo po yung bukod po sa 3 nakasalang na po, nabibitayin.
nailigtas niya rin po yung libo-libong mga OFW dahil po sa pagbabanta niya sa Kuwait. Parang may napatay na OFW, galit na galit po si Pangulong Duterte. Kuwait ba? O pati UAE. Pinagbantaan niya na hindi na magde-deploy ng mga Pilipino. Alam niyo po yung respeto po kay Pangulong Duterte ng mga lalo na po diyan sa Middle Eastern countries. Grabe po, no? Grabe po ang pagtanggap. Nakita natin yung pag dumadalaw sa Middle East si Pangulong Duterte, bang iba po, no? Yung may paggalang talaga yung ano eh. Yung tuwan-tuwa po sila na nadalaw sila ng isang superstar na presidente. Superstar po si Pangulong Duterte kahit na ano pong bali-baliktarin ninyo. Si Pangulong Duterte po ay ginagalang ng mga world leaders. Yun ang totoong ginagalang ng world leaders. Kaya po yung mga sulat ni Pangulong Duterte dito po sa mga nailigtas na kababayan natin tatlo, ganun na lang yung pasasalamat. Nakauwi po dito. Ano po ang una nilang pinasasalamatan pag sila po ini-interview? Maraming salamat po kay Pangulong Duterte kasi meron yung 6 na taon nang nakakulong. Ibig sabihin panahon pa ni Pinoy. Nung panahon lang daw ni Duterte yung kaso niya. Nakalimutan ko na lang yung mga pangalan, no? Pero narito yung mga pangalan, 3 po yan na nailigtas niya. Death row na po. Kaya iba po talaga yung Tatay Digong natin, no? Yung malasakit sa mga OFW, minahal niya talaga. Opo, talaga po. Alam nyo, panahon na po ng ano ngayon eh. Huwag nyo kaming pinagluloko ngayon. hindi po ako nang bobola dito. Talaga? Wala akong ano ngayon, mainit ang ulo ko. May nalalaman ka pan talaga. Okay. So, kaya hindi nyo po pwedeng ibalik kay Pangulong Duterte yung pagpapawalang sa bagay, kung sumulat naman po talaga si Pangulong Marcos, kaya lang nga po yung paggalang sa presidente, yun yung wala siya eh. Yung tinitingala. Okay? So iba po yung kay Veloso, drugs yun eh. Aminado naman na siya ay ginawang yung mga drug, anong tawag doon? Drug mule, no? Yung nagpapapasok ng mga droga doon sa bansa niya. Kaya hindi talaga nakialam si Pangulong Duterte doon. Pero sa iba po, nailigtas niya. Unlike dito, talagang nilihim pa nga eh. No, dehin bukiki pa nga sana eh, sumabog na lang. Naunahan na magpakalat ng mga vlogger eh. Wala na silang magagawa kasi pinopost na yung mga balita nung Kuwait City. Kumakalat na po sa internet eh. Kaya kinakailangan na nilang sagutin. Biruin nyo, ilang araw, kailan lang nila sinagot, ang tagal na po nabitay, no? Ilang araw na po nakalipas. Kaya wala talaga tayo asahan sa gobyerno na to. Ngayon, sa kabila po ng lahat ng kapalpakan na yan, pag kayo po bumoto pa sa 12 nila, sa 12 po ng administrasyon, ang kahulugan lang po niyan, yung bato pinupukpok na natin sa ulo natin, no? Yung mga nagsasabi pa rin sa inyo na hindi karapat-dapat yung mga inendorso ni Pangulong Duterte at maniniwala pa rin kayo na ang 12 ni BBM ang dapat nyong iboto, wag para saan pa lahat ng to, no? Kung paulit-ulit lang. Kasi tatawanan lang tayo niyan. Ang ingay-ingay niyo na tumutol sa mga pinagagawa. Okay, ito po ang tampok na balita. Hindi po totoo na luma na tong binasura. Siguro na lumaan siya kasi marami ng binasura yung Sandigan Bayan, no? Marami ng ganun po yung yung si BBM po hindi na po bago yan yung pagtawa niya, di ba? Di ba naasar din sa kanya yung nag-interview na Australian reporter dahil tinatanong siya ng matino alam niyo yung dinadaan niya sa tawa yung mga hindi niya kayang sagutin.
Yun lang po yun, eh. Kaya po mga katanungan, punta na po tayo rito sa balita. Ito po ay, nakakaasar kasi October 9. Ano po ba October ngayon? October 10, 'di ba? Ito po ay October 9 na binalita ng GMA News. So kayo na po magsabi kung ito ay luma at hindi o bago. Grabe, no? Luma na raw 'tong balita natin. Okay. Actually kagabi nakaligtaan lang natin 'to, eh. Sandigan Bayan junks 276 million ill-gotten wealth case versus Marcos family and associate. Matagal na po to, ang kinasuhan pa po nito si Ferdinand Marcos Sr. pa at saka si Imelda Marcos, no? Alam nyo, sa totoo, na ngayon po lahat ng mga kaso sa Sandigan Bayan, ay ang hirap ano no, dahil sa mga technicalities. Basahin ko sa inyo kung bakit hindi po pinawalang sala dahil napatunayan na hindi gumawa ng kasalanan, no? Napawalang sala dahil sa mga technicalities. Babasahin ko po sa inyo. Tignan nyo. In a 30-page resolution, the anti-graft court said state prosecutors did not oppose the Marcos motion to dismiss. So nag-motion po yung pamilyang Marcos, no? Na i-dismiss na yung kaso na yan na 37 years old na yung kaso sa Sandigan Bayan. Marcos kami. Pinadidismiss na namin. Yung prosecutor hindi po tumutol. So anong gagawin na Sandigan Bayan? Kahit po tapat yung Sandigan Bayan, alam niyo, sabi nito, pinapadismiss na po namin yung kaso dahil napakatagal na po niyan. Kawawa naman kami kasi amin naman yung mga sinasabi yung ill-gotten wealth. Di yun. Halimbawa, gano'n, pasimplin lang natin. Dapat, may lalaban sa kanya. Yung state prosecutor. Sino yung state prosecutor? Tauhan. Ngayon yan, eh. Di ba? Yung mga state prosecutor, ngayong panahon ni Pangulong Marcos, hindi tumutol sa kagustuhan ng pamilya Marcos na ibasura. Hindi po sinabi na napatunayan namin na walang ninakaw ang mga Marcos. Kung hindi, nung pinabasura ng mga Marcos, walang tumutol. Parang yung napapanood natin, may motion. Di ba? Motion na ganito, na held in contempt. I second the motion. Is there any objection? If there's none, Alice Go has been contempt. Ang sama ng English ko. Alam niyo yun, walang tumutol. Pinabasura ng pamilya Marcos, walang tumutol. Sino ba yung dapat tumutol? Yung mga state prosecutor. Paano mo tututulan yan? Kaya there's something wrong, meron pong mali, no? Kaya ngayon, lahat ngayon ang tanong, bakit hindi tumutol yung state prosecutor? Tauhan sila ni Marcos. Sino ba state prosecutor sa Sandigan Bayan? Sa Sandigan Bayan. Teka nga, tanong nga natin. Tatanong ko lang sa Google, who is the state prosecutor? Ito nakalimutan kong i-search kanina. State prosecutor in Sandigan Bayan. So ibig sabihin, kay Sir Buds mo tanong. Ang hirap mag-research, basta ihabol ko na lang yan, no? Pero ang hinala ko dyan, tauhan ni Marcos. Yan. Kung state prosecutor, malamang, ano yan,
Malamang kaya sige nga, may magtanong nga po sa inyo, babalikan natin yan. Okay. So, ibig sabihin po, hindi po napatunayan na hindi nila ninakaw yun. Pinabasura nila, hindi tumutol yung dapat nagpo-pursue. Parang ang state prosecutor, sila yung babawi dapat, di ba? Kayo yung gustong bumawi sa ill-gotten wealth. Gusto naming bawiin yung ill-gotten wealth ng mga Marcos. Nire-represent ng state prosecutor, gobyerno. Sino bang gobyerno ngayon? Si Marcos. Yan yung pagkakamali ng malaki. Matatawa na lang tayo. Di ba? Babawiin ng gobyerno yung pag-aari ng mga Marcos na yung gobyerno ay pinamumunuan ng Marcos. Kayo na magpasya. Kailan dapat yan na pagpasyahan na? Noon dapat panahon nila Cory. Kung hindi man napagpasya nung panahon ni Cory, nung panahon ni FBR, di ba? Kasi kakampi siya ni Cory. Kung hindi pa rin, yung mga sumunod. Pero malabo na po yan na manalo pa ngayon yung mga kaso ng gobyerno laban sa Marcos. Kasi namumuno sa gobyerno, mga Marcos na. Parang ganun, no? Parang expect na po natin yan na karamihan po ng mga kung ilan pa po ang kaso, hindi ko po alam kung ilan pa po ang kaso ng iba-ibang kaso kasi yan eh. Kumbaga kada property may kaso. Kung lahat po yan, mananalo ang Marcos, wala na tayong magagawa doon kasi nakabalik sila eh. Yun pala yun, no? Kaya pala parang nanalo, okay na rin po na maraming mahihirap, matataas ang presyo, maraming galit sa pamilya nyo, basta naipapanalo nyo lahat ng kaso. Yun lang. Gobyerno, 'di ba? Gobyerno yung humahabol sa mga kayamanan ng mga Marcos. Ang ang gobyerno ngayon ay pinamumunuan ng mga Marcos. So kung pinamumunuan ng Marcos ang babawi sa di umano ay illegal ill-gotten wealth ng pamilya Marcos, parang ang hirap naman nun. Yan, kaya by technicality, natatalo yung mga kaso ng gobyerno ng Pilipinas. Bakit technicality? Hindi naghabol eh. Sinabi ng Marcos, ibasura nyo na yan Sandigan Bayan. Tapos dapat, hindi po pwedeng ibasura yan kasi matibay ang aming ebidensya. Dehin bukik yung gustong bumawi ng kayamanan ng mga Marcos para sa gobyerno, hindi kumibo nung sinabi ng Marcos na ibasura na yung kaso na yan. So by technicality, sabi ng Sandigan Bayan, walang tumutol sa mga Marcos kaya dinismiss na namin. Yun ha. Okay. So malinaw na malabo. Okay, punta na po tayo rito sa self-rated poverty. Kaya alam nyo po, panalong-panalo. Hindi natin naisip ito lahat, no, na matalino talaga sila. No? Panalong-panalo sila. Hindi kasi natin alam na marami pa po palang kaso. Pinatagal, hindi po inintindi rin ng mga naunang gobyerno. Eh. Ewan ko kung bakit hindi. Pati sila Tatay Digong. Gobyerno rin ni Duterte, hindi rin. Talagang ganun eh. Mahirap talaga makuha na pag nanakaw na eh. Kaya yung sinasabi nyo, di ba? Paano yung Boss Buds? Pagka ba natanggal na yung mga Marcos, makakasuhan itong mga magnanakaw ngayon? Depende. Baka nakadikit. Baka nakadikit. Ang prosecutor po ay ang DOJ. Ibig sabihin, kung ano ang gagawin ng DOJ, yun ang resulta ng Sandigan Bayan. Hindi po. Hindi po. Kung ang DOJ po pinaglaban niya, pwede pa, hindi pa tapos ang kaso. Kaso hindi niya pinaglaban eh.
Parang hindi ako sigurado kung yung public prosecutor sa Sandigan Bayan ay DOJ. Samantalang yan ay tauhan ni Pangulo. Parang ganun, you know? So, madidefeat talaga pag yung presidente yung kalaban mo. Okay? Okay. Punta na po tayo ngayon. Ito po, bagong labas lang po to. Hindi pa po to kahapon din po to. Kahapon po ng gabi nilabas po to ng SWS. Kaya bagong-bago pa po to. Taliwas dun sa sinabi ng iba na luma na. Quarter 3, 2024, self-rated poverty is slightly higher in quarter 3, sabi ng SWS. Sa madaling salita, ayan, SWS found that 59% of Filipino families consider themselves poor. So mahigit po sa kalahati ng mamamayang Pilipino ay nagsasabi na sila ay mahirap. Tapos bukod po doon, 13% ay nagsasabi na sila ay borderline, no? Alanganin kami. Alanganing mahirap, alanganing mayaman. At ang 28% naman ay nagsabing hindi sila mahirap. So 28% lang po, napakamaliit na porsyento ng ating ayan, 'di ba may tanong kayo kay Placido? Ayan na si Placido, pwede niyo nang itanong kung bakit daw hindi na umatin ng maisog. Tapos na naman yung mga isog rally, no? Bakit daw, Placido, tinatanong nila ako kahapon, sabi ko sa mga maisog na itanong, bakit unang dalawang maisog rally lang sumama si Willie Revillame? Yan. So sasagutin ni Placido yan kung nariyan pa siya dyan sa comment section. Ano yun? Abangan nyo lang. Ayan. Antayin natin kay Tatay Digong mismong galing kung sino-sino talaga ang susupport. Huwag bigyan ng issue ang PDP at maisog, walang kinalaman na maisog sa sinabi ni Maharlika. Iba pala yung tinanong nito ni Shirey. Hindi, yung sa akin, Placido, marami nagtatanong kahapon. Bakit hindi na raw umatin si... Ako sigurado ko hindi kasama si Willie Revillame. Dahil ang gusto niyang kakampi si First Lady. Okay? Alam ka naman iboto natin yung gusto ang kakampi si First Lady. Ano yung sabi ni Isa? Ibig sabihin, Boss Buds, kung gagawin nila ang lahat, maganda resulta. Pero kung kulang ang lahat, hindi maganda resulta. Hindi ko naintindihan. Hindi ko po nakuha yung gusto nyong palabasin. Pass tayo kayo. Hindi talaga natin iboboto si Willie Revillame. Alangan namang nagsasalita siya na hindi siya kakampi ay hindi siya kalaban ng administrasyon. Okay, punta na po tayo rito. No? So self-rated poverty, dumami na po yan. Ang estimated po niyan ay 16.3 self-rated poor families. Families po to, hindi tao. 16.3 million ang self-rated poor families. Ito po mas makatotohanan to kasi sila mismo, yung tao mismo yung tinanong, ikaw ba ay mahirap? Hindi mahirap? O sasabihin niya, hindi ako mahirap kasi vlogger ako. Okay, sasabihin niya na hindi po ako mahirap dahil nasa abroad na mister ko eh. Sima na mister ko. Ayan. Hindi po ako mahirap kasi dalawang anak ko nasa Japan. Yung isang anak ko pa nasa US. Pare-pareho nurse. Ayan po yun. Kaysa yung sinasabi, mas makatotohanan po to kasi una, SWS, di ba? Di ba, paulit-ulit tayo. Ang SWS po ay yan po yung, at saka Pulse Asia lang yung pinaniniwalaan natin. Ikalawa,
Bakit mas makatotohanan 'to? Mas makatotohanan 'to na mas marami yung mahirap kasi sa datos ng gobyerno, yung opisyal na datos ng gobyerno, bumababa ang mahirap dahil ang pinagbatayan nila ay yung budget na 64 o 63, yung budget na 23 pesos kada kain o 22 pesos kada kain, ay hindi ka na mahirap. Putya, lahat tayo mayaman. Pera na lang talaga yung mga nanghihingi na lang ng limos. Yung mga nakatira, yung mga batang, ang mga mahihirap na lang na matitira diyan, yung mga batang alimuum. yung, yung mga pagalaga, anong tawag natin yan? Taong grasa na lang ang magiging mahirap. Kasi lahat ng tao, tinitiyak ko kada kain nyo mahigit kayo sa 20 pesos, 22 pesos eh. Oh, di ba? 64 pesos sa loob ng isang araw. Isang araw, no? Mayaman ka na. Kaya mas kapanipaniwala po 'to. Ngayon, sa kabila po ng lahat ng 'yan, no? Pero dehin bukiki po lahat. Pati nga po yung mga hanggang tingin na lang sila, no? Yung mga dike na nasisira, ang dami po mga dike nasira. Alam niyo po, nakita na natin 'yan nung panahon nila Pinoy yata, yung marami yung mga kagagawa lang ng dike bigla nasisira. Bumalik na naman. Nawala na po kay Pangulong Duterte 'yan eh. 'Di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, bihira po tayo nakakakita na nawasak maliban na lang kung talagang bagyong-bagyo. Eto po yung mga nasisirang dike, nakikita natin ang ninipis eh. Kahit hindi po ako marunong sa construction, nakikita ko ang ninipis eh. Mas makapal pa yung mga mukha nila kaysa sa mga semento sa dike. At ito po, no, mawalang galang na po, mahal na Pangulo at pati yung mga matataas sa gobyerno. Yan pong mga kapalpakan ninyo sa namatay na OFW, no, sa dumadaming bilang ng mahihirap, sa patuloy pa rin na pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi po yan po pwede na matugunan sa pamamagitan ng pamimigay ng ayuda. Ilang beses po ba kayo mamimigay ng ayuda sa isang tao? Buwan-buwan ba? Hindi naman. Hindi ko po alam Pero malamang hindi yan buwan-buwan na mamimigay sila ng ayuda. O tapos tataas yung kuryente, tapos nababalitaan namin na privatize, benta rito, benta doon. May good news po pala tayo, no? May umaaksyon na po yung Supreme Court dito po sa mga petisyon dito po sa pagta-transfer ng PhilHealth, yung 90 billion ng PhilHealth. Nako, pag diniklara po yan ng PhilHealth na sabit po si Pangulong Marcos diyan. Inaprobahan niya yan. Yung paglilipat po ng PhilHealth. At isa po si Congressman Marcoleta sa mga nagpetisyon sa Supreme Court diyan sa 90 billion na yan. It's about time na questionin natin. Alam po ninyo, instead na questionin natin, ang kino-question pa natin yung mga kandidato natin eh. Ito po yan, no? May iba't ibang samahan po. May samahan yung maisog, may samahan yung MAD, may samahan po yung PDP, iba-iba samahan po yan. Hindi po ubra ngayon na tayo, meron din tayo rito sa kulto ni Digong, no? At napagpasyahan natin na ang susundin lang po natin, may mga vlogger din po, may kanya-kanyang pananaw yan. No, may mga nagdedeklara po na wag iboto yung mga kakampi ni Tatay Digong. Sabi ko, hindi po pwede yan. Hindi ko sinabi wag kayo maniwala sa mga vlogger nyo. Pero ang sinasabi ko po,
tinitiyak ko sa inyo na mas magaling si Tatay Digong kaysa sa mga vlogger na pinaniniwalaan niyo. Okay. Si Willie Revillame po, hindi niya po kiniklaim na siya po ay tumatakbo under President Duterte. Hindi niya rin po sinisik yung anong tawag diyan, yung endorsement ni Tatay Digong. Tinanong siya, wala eh, hindi. Gusto niya siya yung lalapitan, gusto niya siya yung liligawan eh. Ewan ko lang kung liligawan siya ni Tatay Digong. Baliktad eh, nakita po natin lahat, di ba? Maski yung mga magagaling na politiko, maski si Marcoleta, maski po si Attorney Vic Rodriguez, sila po yung lumalapit kay Pangulong Duterte para ma-endorse sila. Si Willie Revillame po, tinanong siya bakit hindi siya tumatakbo kasi walang lumapit sa kanya eh. Hindi raw siya nilapitan. Ang gusto yata ni Willie, siya yung si Pangulong Duterte ang lalapit sa kanya para siya ma-endorse. Eh putya, dyan pa lang, hindi ko iboboto yung tao na yan. Naroon kami nung maisog, yung unang maisog. No? Nariyan kami. Ang akala ko nga, tatakbo na siya dahil may taas-taas pa siya. Dininay niya pa yun sa interview. Sinabi niya, nangawit lang yung kamay namin ni Tatay Digong. Kaya napataas kami ng kamay. Eh putya, kung ginagawan mo pa ng usap yung nakita namin sa dalawang mata namin, kaya hindi raw siya tumakbo dahil hindi naman siya in-approach eh. Talaga, ikaw ang i-approach? Puta sila Marcoleta, sila. Nakita ko sila Marcoleta, sila Vic Rodriguez, sila mga matitunong tao, magagaling. Sila yung nagsisik sa endorsement ni Pangulong Duterte. Ikaw, gusto mo ikaw lapitan ni Pangulong Duterte? Sumubra naman yata yung... Ewan ko lang ha. Baka yung kinukumbinsi siya ni Tatay Digong, gusto niya pa rin hanggang ngayon na... kaya lang narinig ko rin sa sinasabi mo na sa mga taga-Malacanang po, hindi po ako kalaban. No? Nananawagan po ako. Ito sinabi niya, nananawagan po ako kay First Lady. Gamitin niyo po yung aking TV show. Gamitin niyo po yung show. Gamitin yung show para umiikot daw. Ako, personal yun. Biglang nagbawi. Putya, kung tataas ni Tatay Digong yan eh. Pag sinabi ni Tatay Digong, kahit na napakayabang mo pa, kailangan ko ng boto mo. Pero kung hindi po tataas ni Tatay Digong yan, hindi namin sasuportahan yan. Correct, masyadong pa-importante. Hindi nyo ba nararamdaman yung sayad? Pero in the rest po, wala naman pong sinabi si Tatay Digong na ito ay hindi ko man na-endorso. Siya po kasi yung head ng PDP, no? Baka hindi niyo po nalalaman. Chairman po siya ng PDP. Yan. Okay, siguro yan lang po muna yung alam niyo sa totoo lang, wala ako sa hulog. Nainitan ako eh. Yun pala yung